Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. At dito malaman natin kung sino talaga ang key factor or key person na nakipag-usap kay Trump. Noong gabi na sana bombahin na ni Trump ang Kharg Island, ay mayroong isang napakalaking tao, tanyag na tao sa buong mundo na tumawag kay Trump at nakiusap, no, huwag mo nang dalhin sa Stone Age at sa impyerno ang mga IRGC kasi meron akong investment dyan. Sino kaya ang taong ito? Well, ito yung sagot ngayon sa mga katanungan. Marami kasi ang nag-comment. Sino bang nag-impluensya daw kay Trump? Bakit na nabago yung desisyon ni Trump na pagbomba? Sino ba yung taong nakikiusap kay Trump? Di ba? Alam naman natin si Trump na hindi pwedeng pakiusapan yan eh. Kapag gagawin niya. Ngayon, ito sa ating mga kapatid sa Indian Channel, Daily Jagran with Dawad Adika, ang anchor woman. Atin pakinggan. The world was exactly 60 minutes away from witnessing the end of a civilization. On Tuesday night, the digital clock was ticking towards a self-imposed 8 p.m. deadline set by President Donald Trump, a deadline that carried the weight of a promised annihilation of Iranian infrastructure. But then the phone rang. The rhetoric shifted and a fragile 2-week ceasefire was born. Now, what makes this moment even more significant is not just the ceasefire, but how it happened and who stepped in behind the scenes. Sino ba who stepped in behind the scene para tawagan si Trump? Isang oras na lang pala eh. Bombahin na ni Trump eh. Biglang nag-ring ang telepono ni Trump sa White House. At nang kausapin niya kung sino yung nasa telepono, ay medyo nagulat siya konti. Of course, ito yung kanyang di ba? Ito yung kanyang rival sa world dominance. Rival daw kunwari. Ito yung tinaguriang the Kung Fu Panda. Walang iba, si Xi Jinping. O balik tayo sa Daily Jagran. Hello and welcome. I'm Radhika Dhawan and you're watching The Big Picture with me. Now let us rewind to a few weeks ago. Tensions between the United States and Iran had been building rapidly. Now the conflict escalated into direct as well as indirect military strikes involving not just Iran but also Israel and allied forces. Critical infrastructure was targeted, including transport networks of facilities, oil facilities, military installations. Civilian casualties began to rise and global concern grew stronger with each passing day. One of the most critical flashpoints was the Strait of Hormuz. This narrow stretch of water handles nearly 20% of the world's oil supply. So when Iran restricted movement through this route, it sent shockwaves across the global economy. Oil prices surged, markets became unstable, and fears of a prolonged economic crisis began to grow. So the question was, how do you stop a war that is already in motion? The answer came through diplomacy, but not in simple or straightforward ways. Multiple countries tried to step in. Pakistan played a visible role by proposing a 2-week ceasefire and offering to host talks between US and Iran. Isang buwan na yata ito na nagiging mediator, nagiging middleman ng laban ng Iran at Amerika, parang boxing, no? Merong referee. Pakistan, pero alam naman natin ang Pakistan ay yan ay di ba? Pro-Indian din yan. At ang India ay tumutulong pala sa Iran tungkol dito sa mga ballistic missiles. Kasi magaling gumawa ang Indian ng mga hypersonic missiles. Kaya nag-middleman. Hindi natin alam kung ano ang nila, intention, bakit nag-middleman sila, pero nag-middleman sila. Ito yung maganda, meron nag-middleman. Ngayon, parang hindi nakikinig si Trump sa Pakistan kasi alam niya na ang Pakistan ay kapatid din niya ng Iran. Kaya hindi yan paniniwalaan ni Trump. Ngayon, mayroong isang tao na nag-step in
merong isang tao na tumawag at ito na nga ang kanyang arch rival sa global dominance. Arch rival pero parang ano eh, kung ilagay natin ang Amerika na heavyweight boxer, itong China ay nasa ano pa to eh, light featherweight. Hindi pa nga umabot sa cruiserweight eh. Hindi pa umabot sa light heavyweight. At anong mangyari kung ang isang boxer na magaan ang timbang tatamaan ng isang heavyweight ay talagang lilipad ka sa ring. Di ba mga kababayan? Kaya ito, si Xi Jinping talaga ang primary factor kung bakit pumayag si Trump na magkaroon ng ceasefire. Countries like Egypt and Turkey were also involved in pushing for de-escalation. But behind the scenes, another global power was quietly applying pressure. And that country was China. China reportedly played a decisive last-minute role in convincing Iran to accept the ceasefire proposal. Kinipressure ang Iran, kinukonvince ang Iran. Hindi lang pala sikreto pala na kinukumbinsi ni Xi Jinping ang Iran na makipag-agree sa terms ni Donald Trump. Itong tinatawag na peace plan ni Trump sa Iran. Okay na eh. Sa pag-uusap ni Xi Jinping tsaka ng Iran, kung sino mang nandiyan na Iranian official, kung yung bading ba yun, ipalagay ko wala na yung bading eh. Kumatos na eh. Iba yung kausap ni Xi Jinping. Ngayon, sabi ni Xi Jinping kay Trump, okay na sila. Payag na sa peace deal ng Amerika. Kaya naniniwala naman si Trump kay Xi Jinping dahil nag-effort si Xi Jinping eh, nakausapin tong mga lunatic na ito. Sabi ni Trump, lunatic eh. Lunatic, yung kapag full moon ang buwan ay mag-iba ang isip. Lunatic eh. Kaya naniniwala si Trump. Ito na yung sagot sa mga nagtanong kanina sa akin sa komento na sino bang nag-ano kay Trump? Itong nagkumbinsi na makipag-ayos diyan sa sa Iran. Pero ito na ang sagot. Walang iba kundi si Xi Jinping. Chinese officials reportedly warned that if the conflict continued, especially with threats to energy infrastructure, the economic consequences could be severe, not just for the region, but for the entire world. China has strong economic ties with Iran and depends heavily on energy imports from the region. Sariling mina ng langis ang China, yan ay malaki ang investment sa Kharg Island. Merong mga planta dyan na pagmamayari ng China, hindi lang sinasabi, basta malaki ang investment ng China sa Iran. Kaya nagiging strategic partner ang dalawang ito. Pero ang hindi alam ng Iran ay hindi katulad ng Amerika at Pilipinas na merong Mutual Defense Treaty. Yung pinirmahan ng Iran ay strategic partnership for business. Hindi yun strategic for war. Hindi katulad ng sa Pilipinas na ironclad Mutual Defense Treaty ang meron tayo sa Amerika. Kaya hindi tumulong ng military o anuman ang China dahil wala silang kasunduan na military ang itutulong ng China. Kundi in terms of economy, pera, yung ganun, business ang maitulong ng China sa Iran. Ngayon, nakiusap si Xi Jinping dahil ang China naman ang nagpayaman talaga sa Iran kasi 90% daw ng langis ng China ay galing sa Iran. So ibig sabihin, ang first buyer, first customer talaga ng Iran ay China. Kaya dapat makinig ang Iran sa China dahil ang China ang bumubuhay sa Iran eh. Napakawalang hiya. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Dapat China ay kinatraidor pa rin ng Iran tungkol sa desisyon nitong ceasefire peace plan agreement na nag-effort din ng China na makumbinsi si Trump na hindi sila bumbahin. Kaya nga hindi na sila binumba eh. Ready na lahat eh. Kung wala si Xi Jinping, tunaw na ngayon ang Kharg Island. Tunaw na lahat ng infrastructure ng Iran. Flat to the ground. Balik sila sa paninirahan sa mga kuweba. Madilim, walang electric fan, walang aircon. Kaya nga, Stone Age eh. Yun ang ibig sabihin na sinabi ni Trump na gawin kong Stone Age ang lugar nyo kapag ganyan kayo. Salamat na lang dumating ang China, na save ng China ang Iran.
Ngayon na na-save na sila ng China, bumalik na naman ang katigasan ng kanilang ulo at yung makitid na pag-uutak, na pag-iisip ng kanilang utak, na pagka ganun, ikitid talaga, ganyan lang. Grabe, hindi niisip ang kapakanan ng world economy. Hinold up nila ang Hormuz, hijack ang Hormuz, parang superhighway ng Pilipinas na nilagyan ng barikada ng mga hijacker at hindi na makakadaan yung mga bus. Ganun ang nangyayari sa Hormuz, mga kababayan. Alright, ako'y magpaalam na. Paki-comment na lang sa inyong masasabi tungkol dito sa pagtulong ng China ni Xi Jinping sa Amerika at Iran as a middleman. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.